Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Guys, ang isisir ko sa video ito ay tungkol sa mga pamamaraan o yung mga dapat nyong gawing preparasyon bago kayo magpahid ng waterproofing. Guys, napaka-importante nito. Kasi kung hindi nyo magagawa itong mga to, siguradong tatagas ang inyong lalagyan ng waterproofing. Sa paraang ito, kakasigurado ka na hindi natatagas ang lalagyan nyo ng waterproofing. Kaya tara guys, samahan nyo ako at ituturo ko sa inyo lahat. So guys, dyan tayo maglalagay ng waterproofing dito sa slab na nakikita nyo. Bali, pansinin nyo, mayroon mga nakalagay na sa pinaka cold joints nya. Yung video na yan ay nasa part 1 kasi part 2 na to, di ba? So kung kailangan, panoorin mo guys ang part 1 na yan kasi yung mga isinyer ko doon ay napaka-importante. Kaya mungkahi ko na panoorin mo yon. So, okay na yan. Bali, magpapahid na tayo o magsisimula na tayo magpahid ng waterproofing dyan sa buong slab na yan. Tara! At magsimula na tayo. A few minutes later. Ayan guys, ang gagamitin nating pang waterproofing dito ay itong Boysen Flexi-Band. Cementitious to guys, hinahaluan ito ng semento. At ayon kay Boysen, kailangan, mayroon silang instruction dyan sa gilid ng galon. Makikita nyo, nakalagay dyan. Ang kailangan lang ay 6.5 to 7.5 lang na simento ang ihahalo. So, yan ang gagawin natin. Sumunod tayo sa instruction para maging maganda ang resulta ng Flexi-Band na ito. So, maghalo na tayo guys. So, ayan guys, magsisimula na tayong maghalo. Ilalagay natin yung isang galon na Flexi-Band sa isang timba. Sige pre, pakilagay mo na. Lagay natin yung Flexi-Band. Lahatin natin siya, lagyan natin sa isang timba. At pagkatapos, maglalagay tayo ng simento. Pero ang paglalagay ng simento, bali yan guys, nasukat na namin yan. Nasa 7 kilos yan eh. Isa lang? Oo. Dandahan lang. Ang paglalagay niyan guys ay dahan-dahan lang. Gradually ba para hindi masyadong mamuo yung ating Flexi-Band. So ayan, nakikita nyo guys. Sige pre, pakihalo na pre. Dahan-dahan lang. Mamaya na malagay uli. Mamaya na, halo muna. Yan, ganyan lang guys. Kailangan meron kayong panghalo tulad ng nakikita nyo para talagang sigurado na mix yung semento at saka yung ating Flexi-Band. Sige, lagay uli pre. Basta ganyan lang ang gagawin nyo kasi guys, pag yung binuhos nyo agad ang semento na yan, magkakaroon yan ng mga buo-buo. So kailangan lalagay ng konti, tapos halo. Kung sakasakali na wala kayong ganito na barena, tapos yung pang mix, pwede rin naman kayong gumamit ng kahit anong panghalo. Walang kayo ng kahit kahoy o kung ano man, pwede rin naman yon. Pero mas maganda sana kung magkakaroon kayo ng ganito na klase ng barena. Kasi sa ganitong proseso, sigurado tayo na yung semento at yung ating Flexi-Band ay halong-halo na. Ayan, pakitigan nyo nilang guys. So, sige, puputulin ko na muna to guys. Papakita ko lang sa inyo mamaya pag yung talagang eksakto na yung kanyang mix. A few minutes later. So, ayan guys, bali malapit na. Konting halo na lang to at sigurado tayo na halong-halo na itong ating Flexi-Band at saka yung semento. Bali 7 kilos na semento ang inilagay namin dyan. So pag ito halong-halo na, saka natin pwede na siyang ipahid. Tignan nyo rin guys ang inyong Flexi-Band kasi may makikita kayo dyan ng mga buo-buo. Pag may nakita kayong buo-buo, ibig sabihin nun, hindi pa yung pwedeng gamitin. Kailangan makasigurado tayo na halong-halo ang Flexi-Band na ito. Saka kung sakaling ginagamit nyo na ito, sinisimulan nyo nang gamitin, hahaluin nyo rin ito paminsan-minsan kasi may namumuo pa rin sa ilalim nito. Kailangan paminsan-minsan hahaluin nyo para yung pinakalatak niya mawala pa rin. So tingin ko okay na to, pwede na itong ihalo. Okay na yan pre. 1 hour later. So ayan guys, so ito tayo magsisimula magpahid ngayon. Kung napansin nyo, didiligan ko ng tubig itong ating lalagyan ng waterproofing. Mas magandang magiging resulta niyan. Kailangan diligan nyo ng konti ng tubig bago kayo magpahid ng Flexi-Band.
So tara, papakita ko yung paano pagpahid niyan. Ayan, sisimula na tayo. So guys, pasensya na nga pala kasi biglang loobat yung cellphone kaya medyo naputol. Pero yan, tulad na nakikita nyo, ang unang pahid ay pa vertical pala, tama. Bali, ang vertical stroke na yan ay gagawin nyo dyan sa buong slab or kung saan man kayo magpapahid ng waterproofing. At saka minumungkahi ko sa inyo na ang gamitin nyo ay paintbrush na tulad ng nakikita nyo. Kasi pwede rin bang gumamit ng roller, ng paint roller, pero hindi kasi masyadong sumisiksik yung ating waterproofing doon sa maliliit na butas ng lugar na naglalagay tayo ng waterproofing. Katulad niya, pag brasang ginagamit mo, masisiksik mo at makakasigurado ka na makakapasok talaga yung waterproofing doon sa loob o sa butas ng lugar na nilalagyan nyo ng waterproofing. Kaya ang mungkahi ko, ang gamitin nyo ay paintbrush na D4 tulad ng nakikita nyo. Saka pansinin nyo rin guys, yun sa may pinaka cold joints nya, ang gagawin nyo ay dun talaga medyo kakapalan nyo ng konti. Kasi tulad ng nasabi ko doon sa nakaraang video, doon sa part 1, sa aking karanasan, dyan nagdadaan kadalasan ang tubig. Dyan nagsisimula ang malaking problema kapag nagsimula ng tumagas. Kaya mungkahi ko sa inyo na panoorin nyo talaga guys ang part 1 na yan dahil napaka-importante talaga ng pagpa-waterproofing at kailangan makasigurado tayo na talagang walang tatagas. Kasi kung makapaglagay na kayo ng waterproofing at tumagas to, kahit mga ilang araw pa lang, di ba napakalaking problema nun, masyadong abala, gastos, di ba? Kaya mungkahi ko na sundin nyo lang itong mga proseso na sineshare ko sa inyo at sigurado na kung ano mga nilalagyan nyo ng waterproofing katulad ng nakikita nyong slab, mapa CR, or kung ano man ang mga open area, sigurado na hindi na yan tatagas. 2 hours later. So ayan guys, yan ang naging resulta ng unang pahid natin ng Flexiband dito sa slab na to. Bali, ang ginawa naming stroke dyan ay pa-vertical. Ayan, at yung pa-vertical na yan, ganun din ang gagawin namin hanggang sa matapos namin itong kabuuan ng area na to na walang waterproofing. So, concern lang guys kung sakali, yung katulad yan, bagong pahid yan, wag nyo siyang aapakan sa ngayon. Hintayin nyo matuyo yan. Maaaring bukas, bukas, pwede na siyang apakan kasi siyempre, uulitin natin yan ng dalawang mano, di ba? So sa ngayon, yun lang ang concern ko. Wag na wag nyo maapakan kasi masisira yan. Malagihay pa lang yan guys. Pag inapakan nyo yan, masisira. Sayang naman yung ginawa nyong pag-waterproofing. So, ang tabi lang kayo para sa susunod pang pagpahid nitong slab na to. So guys, ayan na. Magpapahid na naman tayo ng waterproofing. Bali, pansinin nyo yung isang kasama ko at nagpapahid na rin siya ng waterproofing. Bali, ipapakita ko sa inyo yung tamang pagpahid kasi isa rin to sa mga importante na mga pamamaraan. Kaya minumungkahi ko sa inyo na ang gamitin nyo ay paintbrush. Teka, at ako'y lalapit. Bali, pansinin nyo guys, ang isang concern ko pa, huwag kayong hahagod ng masyadong mahaba. Kailangan maigsi lang tulad na nakikita nyo, ayan, diba, nakakapasok ng husto yung waterproofing doon sa butas na maliliit o kahit sa malalaki. Saka kung mapapansin ko, ayan, dinudot-dot ng brush kasi may mga nakikita siya na hindi pumapasok. Kaya sa pamamagitan ng proseso na to, na paggamit ng paintbrush, ay natutulak niya yung ginagamit natin na waterproofing doon sa butas o kahit maliit. Ayan, diba, binudot-dot niya yung brush kasi nakikita niya na mayroong mga parte ng slab na to na hindi nakakapasok yung waterproofing. Kaya kapag brush ang ginamit nyo, di ba malaking tulong? Kung ang gagamitin nyo naman ni paint roller, mahihirapan na makapasok yon. Ayan, di ba? Kaya minumungkahi ko talaga sa inyo na ang gamitin nyo ay paintbrush. Artlist.io
1 hour later. Hours later. Hours later. Hours later. So ayan guys ha, natapos na yung ating unang mano ng ating Black Flexiband waterproofing. Ang ginamit nating stroke ay pa vertical. Bali guys ha, concern lang uli, wag na wag nyo siyang tatapakan. Saka mas maganda kung kinabukasan nyo na sa pahiran ng second coating para sigurado tayo na talagang tuyon-tuyo na siya. Guys, kung nagustuhan mo ang video ito, baka naman po pwedeng bigyan mo ako ng isang like at pakishare mo na rin. Kung meron kang concern tungkol sa ating topic, pa-comment down below lang guys. At kung interesado ka sa mga ganitong uri ng mga topic, pagpipintura at kauri nito, mungkahi ko na mag-subscribe ka sa aking channel at pakipindot mo na rin ang notification bell upang ikaw maging updated sa mga darating ko pang video. Guys, antabayanan nyo lang yung huling parte ng ating video na to para makita nyo rin kung ano magiging resulta ng ating topic natin. So, sa ngayon, hanggang dito na muna guys. See you around guys. Bye-bye! Yeah!